Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Naglabas na po ng medical abstract ang ospital na Makati kaugnay ng pagkamatay ng isang preso sa Makati City Jail matapos magsagawa ng noise barrage nitong nakaraang linggo. Dead on arrival ang preso sa ospital at may malaking pasa sa kanyang ulo dulot daw ng malakas na pagkakahampas. May ulat on the spot si Maki Pulido. Maki? Rafi at Connie, batay nga doon sa nabanggit niya na medical abstract na inisyu ng ospital ng Makati tungkol sa nasawing preso si Arnold Marabe, wala na siyang pulso, wala nang pulso yung inmate ng Makati City Jail nang makarating sa ospital noong March 9. Itinakbo si Marabe sa ospital ng Makati pagkatapos ng crackdown sa noise barrage na isinagawa ng mga preso. Ang nakasaad na cause of death ay acute respiratory failure matapos yung pneumothorax o yung sinasabi nga nilang pagputok ng kanang bahagi ng baga. Nakasaad din na may contusion hematoma secondary to mauling o ito yung sinasabi nilang malaking pasa sa kanang bahagi ng ulo dulot daw ng malakas na pagkakahampas. Ayon kay Dr. Joseph Jimenez, siya yung OIC ng Forensic Center ng Commission on Human Rights, gusto muna nilang pag-aralan yung autopsy report dahil wala pa silang kopya nito para malaman kung nakadagdag yung hampas sa ulo kaya't napasama lalo yung kalagayan ng inmate na dati naman na kasing may sakit ng tuberculosis. At least yan yung sinasabi ng DJMP at kapamilya ng inmate. Ayon naman kay Senior Inspector Xavier Soga, ang tagapagsalita ng DJMP, hindi maalis yung posibilidad na nahataw sa ulo yung nasawing presong si Arnold Marabe, pero hindi ito raw ay dahil posibleng habang pinupull out si Marabe palabas ng selda dahil maskip daw yung pasilyo ng Makati City Jail. Dahil nung nagkakaroon na daw ng noise barrage, ang unang pinull out ay yung ng mga medical teams ay yung mga inmate na may sakit. So ang tinitiyak ni CHR Chair Chito Gascon, mananagot daw yung mga jail guard ng Makati City Jail na gumamit ng dahas sa mga preso. Nakita naman daw kasi dun sa exclusive video ng GMA News na torture na yung isinagawa ng mga jail guard dahil pinapalo pa rin yung mga dugo ang preso kahit nakatali na yung mga kamay. Dati nang sinabi ng CHR na lumabas sa kanilang investigasyon na sinimulang pagpapaluin yung mga preso habang gumagapang palabas ng selda. Ang kinatatakahan lang, nagtataka lamang yung investigator ng CHR na si Marlon Poblador kung bakit hanggang sa ngayon ay hindi pa ibinibigay ng DJMP ang pangalan ng mga jail guard na nakuna ng video kahit sinasabi naman sa media ng DJMP na tukoy na nila kung sino-sino tong mga ito. Pero ang sinasabi ng DJMP, lalabas at lalabas rin naman daw yung mga pangalan ng jail guard na gumamit ng excessive force, wrapping up na raw yung investigation. So, any day from now, ay lalabas na yung resulta nito. At mananagot naman daw kung mapatunayang may labis na dahas ng nagamit. Rafi, Connie? Maki, nabanggit ba ng mga doktor kung may nakausap pang doktor kung ano yung posibleng dahilan ng pagputok ng bahagi ng baga na ikinasawingan itong preso? Ayaw kasi magbigay ng talagang analysis pa, at least yung Forensic Center ng CHR dahil gusto nga nilang mapag-aralan itong autopsy report. It can be caused by a lot of things, lalo nga doon na may tuberculosis itong pasyente. Kaso nga lang, gusto nga lang kasi nilang mapag-aralan yung autopsy report dahil nga nagtataka sila doon sa hematoma, secondary to mauling, yung pagkakahampas. Gusto nilang pag-aralan yung autopsy report kung nakapagpabilis ba to, kung nakasama pa ito dun sa pasyente ng may TB. At of course, hiwalay yung pagkamatay nitong preso dun sa mga nakita naman natin. Meron tayong video evidence at meron ding hematoma, nabanggit ka, di ba, sa ulo mismo ng preso na indikasyon na talagang nakatanggap sila ng matinding mga pamamalo. Ito yung magiging sentro ng kanilang investigasyon na Maki. Oo, yan yung sentro ng investigasyon ng CHR. Yan din yung sinasabing sentro ng investigasyon ng DJMP. Kung mga investigator ng CHR yung tatanungin mo, Rafi, talagang yung mga nakausap nila na mga preso, talagang masama yung tama sa katawan. Ang sinasabi nga nilang mga hematoma, at least yung nakausap nating investigador, na nakita nila sa katawan ng mga preso ay hindi bababa sa 5. So, you can imagine yung kung gaano kadaming pasayon dun sa katawan ng mga preso. So, iba pa yan, yung sinasabi mo nga, iba pa yung investigasyon dun sa mga preso na talagang nakatanggap ng pambubugbog. Iba pa dito sa nangyari na ikinamatay ng isang inmate.
Maki, meron daw bang nakausap yung CHR ng mga preso mismo na willing na mag-press ng charges laban dito sa mga jail guards? Yan ang problema, Rafi, natatakot daw. Natatakot yung mga preso. Kinakausap sila at nagkikwento naman at least nung last week nung nagpunta yung mga CHR investigator at pinayagan naman sila ng DJMP talaga na makausap yung ibang mga preso. Kaso nga lang, walang gusto na mag-execute ng sworn affidavit dahil natatakot sila para sa seguridad nila. Dahil nananatili pa rin naman sila dun sa loob ng preso. So ang sinasabi daw ng mga preso dun sa mga investigador, siyempre natatakot sila para sa magiging kalagayan nila sa loob ng preso pag sila ay nag-execute ng sworn affidavit. Panghuli na lamang, Maki, no? Ano ba yung magiging status kapag naglabas na ng report ang CHR? Of course, recommendation lamang, hindi ba yung pwede nilang ibigay para mag-file ng kaso yung mga appropriate na mga agencies sa Maki? Oo, pero ang ano naman doon, talagang maisasampa naman daw nila sa korte kung sakali man na mapatunayan talaga in the course of their investigation that there was excessive force. Ang sinasabi kasi kanina ni CHR Chair Chico Gascon, talagang there is a torture law, anti-torture law. So, kaya nga niya nasabi na kung yung video pa lang na exclusive na nakunan ng GMA News, ng cameraman natin na si Jun Ramilo, talagang makikita mo na dun pa lang sa video that there was excessive force and there was torture. Kaya yun pa lang, medyo may paglabag na talaga sa batas na pwede talagang isampa sa korte. Okay, maraming salamat, Maki Pulido.